Magandang umaga sa inyo lahat. Muli, si Brother Joe ito ng Karaya Ko'y Pananampalataya at Katotohanan. Nagbabalik mo muli. Marahil ang iba sa inyo ay busy na sa preparasyon sa darating na Christmas Eve at kinabukasan Kapaskuhan. At alam po natin na minsan lang mangyari ito sa bawat taon na nagkakasamang pamilya. Yung iba sa inyo ay umuwi pa galing abroad o galing sa ibang probinsya para lang magkasama-sama. At alam natin very busy sa mga bus station ngayon, MRT station, at sa mga barko, at sa mga tinatawag na airlines dahil maraming mga Pilipino ay umuwi sa mga lalawigan nila at tinatawag na probinsya. Muli, si Brother Joe ito ng Karaya Ko'y Pananampalataya at Katotohanan. At sa inyo na mga hindi naman busy at nakakapanood sa akin dito, ito ang aking small YouTube content dito sa YouTube na non-monetize. At hindi ko hinahangad na ako ay kumita dito sa ganito. Ayoko po matulad sa iba na ang salita ng Diyos ay pinapahayag dahil may kalakal na natatanggap. Hindi po ako ganoon. At kung ako man po ay magpahayag ng salita ng Diyos ay wala pong kapalit na anuman sa tao o sa anumang tinatawag na media profits na ito na gustong gawin ng ibang mga tao. Sa akin po ay nagpapahayag lamang ako ng salita ng Panginoon at wala pong tinatawag na string attached. Alam niyo po ba na ang unang Kapaskuhan ay unang ipinahayag ng Diyos doon po sa Book of Genesis? Maalala ninyo, doon sa Genesis chapter 3 ay binanggit ang tinatawag na Kapaskuhan. Hindi man literal na salitang Kapaskuhan ang binanggit, kundi yung promise seed o binhi na bababa sa lupa at ito ay isisilang ng isang babae. At ang sabi ng Biblia na lumipas ang napakahabang panahon at dumating ang tamang oras at panahon at ang sanggol na iyon na tinatawag na the seed of a woman ay naisilang doon sa Bethlehem ng Ephrata. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 hanggang 5, "But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law," verse 5, "to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons." Bibigyan natin ito ng diin. "But when the fullness of the time," underscore time. "But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman," underscore woman, "born under the law," underscore law. And verse 5, "to redeem," underscore redeem, "those who were under the law, that we might receive the adoption," underscore adoption, "as sons." Ididiin natin ito. Binanggit dito, when the fullness of the time. Meron tinatawag na time. Meron tinatawag na mga panahon ang lumipas. Magmula doon sa Book of Genesis ay napakahabang panahon ang lumipas. At maaring ito ay milyon-milyong taon na lumipas at hanggang sa kapanahunan natin ito ay yung time na yon ay still na nag-exist. Tandaan ninyo, God created time and space and matter. Doon pa lang sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, meaning time, God created, and then space and matter. Subalit makikita natin dito sa chapter 2 ng Genesis,
ay God commanded Adam. Meron siyang ikinuman sa tao na ang sabi niya, you may freely eat the fruit of the tree, any tree in the garden, except in the middle, the tree of the knowledge of good and evil. And then Adam and God made a compact, a deal, na hindi gagawin ni Adan o hindi niya susuwayin ang sinabi ng Diyos. It happened doon sa tinatawag na binabanggit ni Apostol Paul na when the fullness of time. Doon sa time frame na yon na from Genesis chapter 2 na sinabi ng Panginoon. Kaya ang sabi rito, nung nagsimula na ang tinatawag na paglipas ng time or in the process of time, and then Lucifer, called also the serpent or the old serpent, came in doon sa Garden of Eden. Kaya sabi nga ng ibang mga Bible scholar na ang old serpent na ito ay merong limbs, may legs and limbs, merong kamay at paa, at nakakatayo ito parang Komodo dragon na ganon. At ito ay hindi lang naghihising because Adam can talk and can speak to every animals na nandoon sa earth, na nasa lumang earth na yon. Doon siya sa Garden of Eden, ay doon naman siya naka-stay. Lumalabas lang siya ron doon sa Garden of Eden para ang lahat ng animals ay kanyang pangalanan. Kung anong itawag niya ay nagiging pangalan ng mga animals. At here comes Satan na alam ninyo na si Satan, he can, nagpapanggap siya na maging angel of light, and he can, nagpapanggap din siya na maging tulad ng mga animals ng panahon na yon. That's why, nung ang babae, si Eve, ang nilapitan noong old serpent na yon, because Adam knew every animals, but not Eve. Eve, she doesn't have any idea all of the roaming animals nung panahon na yon, nung binabanggit when the fullness of the time. Yung time na yon, yung lapse ng time na yon, o yung bahagi ng panahon na yon na matagal na. At alam natin sa Genesis chapter 3 ay tinukso ginawa ng fallen angel na yon na si Lucifer, na siyang old serpent, na ibagsak ang human o si Adam sa pamamagitan ng kanyang trickery o cunning actions o yung panloloko sa tao. Makikita natin the origin of the first promise, which is the first advent of the Messiah, ay naganap, sinabi sa Genesis chapter 3 verse 9 hanggang 21. Sa verse 14, makikita natin, the serpent was cursed by God. God cursed the serpent. Anong curse na natanggap nitong old serpent na ito, which is also the dragon? Ang sabi ng verse 15, and I will put enmity between you and the woman. Enmity, labanan, this is the battle of good and evil. Between you and the woman, the seed of the woman. And between your seed, yung seed ni Satan o ng Lucifer, alam niyo ba yung seed niya ay none other than, small letter S yun, none other than the
Antichrist. And her seed, ang tinuturo naman ng Diyos ay yung seed ng babae na si Eve, which is the capital S seed, the Messiah. Maging si Abraham, binanggit din sa kanya na sa iyong binhi, sa iyong seed, lalabas ang magiging pinuno ng Israel. So makikita natin dito na ito ay labanan ng tinatawag na hindi lamang race o hindi lamang lupon o grupo. This is a spiritual battle. And ang sabi rito ng Diyos, He shall bruise your head. Yung binabanggit na He ay yung bababa na Messiah na tinatawag na seed of the woman. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ikaw naman ang tutuklaw, meaning ikaw naman ang tutuklaw ng sakong niya, ng paa niya. Ibig sabihin, ito ay kumakatawan ito sa mga sinaunang panahon ng Hebreo na salita na halimbawa sa atin, pinakain mo sa iyong palad at tutuklawin ka na parang ahas. Ganun yun. Sino ang tinutukoy dito? Punta kayo sa Last Supper. Kung babasahin natin yung sa Last Supper, when Judas Iscariot, ang sabi ron ay natanggap niya yung tinapay na sinausaw ng Panginoon dun sa wine at sinubo niya, and then Satan entered to him. Si Judas Iscariot ang naging cause ng pagka-aresto sa Panginoon. Ibig sabihin siya ang naging traitor according sa mga alagade sa Book of Acts. So makikita natin yung sinabing tinatawag na prediction ng Diyos doon sa Book of Genesis chapter 3 ay nangyari doon sa upper room, sa mga last hours ng Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus. Ito sinasabing tinuklaw sa sakong, ibig sabihin ipinagkanulo, tinraidor ng isang alagad niya na pinakakain niya sa kanyang mga palad. Yun ang tinutukoy ng Biblia na tutuklaw ng yung sakong. Ibig sabihin, sa Hebrong tradisyon na kaunawaan ay na yung naapakan sa ulo na ahas ay yun din ang tutuklaw din sa'yo. Parang sa atin na pinakain mo sa palad mo ay tutuklawin ka tulad ng ahas. Kaya dito, sinabi ng verse 15 sa Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you will bruise his heel. It speaks about the crucifixion of our Lord Jesus Christ, yung bruising his heel by the snake. So, sinabi na rito, doon sa tinatawag na Genesis, the book of Genesis, na ang role ni Satan sa mga tao ay ibinigay doon sa tinatawag na Genesis chapter 3, kung mababasa niyo. Ano yung role na gagawin ni Satan sa mga tao na isisilang, ipanganganak at sa mga salin at salin ng lahi na nagkaroon siya ng tinatawag na ground and authority nung si Adam ay sumuway sa Diyos. Hindi ito simpleng pagsuway sa tinatawag na appetite o pagkain, kundi sa command ng Diyos. Ang fruit of the knowledge of good and evil ay ginawa ng Diyos, inilagay sa gitna. Ito ay para iwasan ng isang tao sa command niya at hindi niya ito galawin. Alam natin si Adam ay ginawa ng Diyos na perfect man according sa image and likeness niya. At makikita natin doon na si Adam ay hindi niya pa kilala o hindi niya alam ang ibig sabihin ng
pagsuway o kasalanan. Subalit naglagay ang Diyos doon na tinatawag na isang palatandaan na ang iyong mga bunga ng puno na yon ay huwag mong kakainin. Dahil hindi naman sinabi ng Biblia na ang tao ay nagugutom at magugutom. He can enjoy or they can enjoy those fruits sa mga palibot na yon. Subalit 2 puno yung nandun 2 bunga, tree of life and tree of the good of knowledge of evil. Makikita natin na hindi nila ginusto yung tree of life. Sa halip, yung sinasabi ng old serpent na si Lucifer o si Satan doon sa babae, nakainin para magkaroon ng knowledge. Kaya ang magiging natin is, weigh in natin, eternal life or knowledge. At alam natin ang knowledge, sabi ng Biblia, ay lilipas. Lilipas ang knowledge, pero yung eternal life is eternal life. Eternal life is eternal life. Hindi pinili ng babae at ni Adam yung eternal life. Sa halip ito na merong nagsuggest lang sa kanila na hindi nila namamalayan ang nagsuggest na yon ay yung serpent. Si Satan mismo na nag-anyong serpent. Kaya sabi rito, what is the role of Satan now after the fall of man? Ito ang role ni Satan until now. Ang sabi ng verse 14 sa Genesis chapter 3, on your belly. Pag sinabing belly, according sa Proverbs chapter 27 verse 20, ang belly na binabanggit dito ay hell and destruction. On your belly, on your hell and destruction, belly. Ano pa yung ibig sabihin ng belly sa mga Hebreo? Belly is a place, tiyan, kung saan doon napupunta yung mga nilulunok niya, kinakain niya, at doon natutunaw, doon niluluso ng mga asido ng tiyan ng ano paman. Ito, tiyan ito ng serpent. Belly of the serpent. At yung belly na binabanggit din sa Jonah, Book of Jonah chapter 1 verse 17 ay belly of death. The belly of the fish is a symbol of grave and death. Kung saan si Jonah ay nandoon ng 3 days doon sa belly. Just like kay Jesus Christ, nandoon siya sa grave. And on the 3rd day, nabuhay siya. So belly is a place na siyang hell and destruction. Kaya sabi rito, sabi ng Diyos kay Lucifer o dun sa ancient serpent na si Satan, on your belly, which is hell and destruction, or the belly is the hell and destruction, you shall go. You shall go. Gagapang ka sa iyong tiyan, yun ang gagamitin niya. You shall go. Alam niyo, pag sinabing gumapang, yung tiyan niya ang pinanggagapang niya. This is not just a literal, it's supposed to use our intellect, our common sense. Yung tinatawag na belly na yon, it crawl all over the continent, all over the earth. Meaning the death and destruction. You shall go. So binigyan yung Lucifer o si Satan o yung old serpent ng authority that he can go using his own belly, hell and death and destruction. You shall go. An appointed, si Satan o si Lucifer, he's now, until now, he's a ruler, an appointed ruler of death and Hades. And ang sabi rito, yung gagawin ng ni Satan o ni Lucifer o ng ancient serpent ay
and you shall eat dust. Ano ba ang dust? Man, human. We came from the dust of the earth. Kaya sabi rito na you shall go and you shall eat dust. Man. Di ba may kanta yung Queen na another one bite the dust. Another one bite the dust. Ibig sabihin, yung pag nakakapatay sila, nung panahon ng ano yun, ng World War II yun. World War I tsaka World War II, pag nakakatira sila, another one bite the dust. Sa atin naman, parang bite the bullet. Sa kanila, bite the dust. Ibig sabihin, napatay na nila at kumagat na doon sa lupa, mabubulok na. You shall go, ang sabi rito, gamit yung kanyang belly na siyang death, hell, and destruction. And you shall eat dust. You shall eat man, humans. Human ang kanyang i-consume, mapupunta roon sa belly niya, mapupunta roon sa tinatawag na hell and destruction. And the days of your life, habang siya ay nag-i-exist dito sa mundo, ay siya ay ang gagawin niya ay he will put many as he can doon sa belly niya, which is hell and destruction ng mga tao na susuway at patuloy na susuway sa Diyos. Lahat ng masuway sa Diyos ay doon sa belly ni Satan na pupunta, which is hell and destruction. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Yung law na yun, yung first law and commandment ng Diyos na thou shall not. Kaya merong 10 commandments. Thou shall not kill, thou shall not steal. Huwag kang, huwag ikaw. Hindi sinabi huwag yung neighbor mo, kundi ikaw mismo, tayo mismo. Thou shall not, do not steal, do not kill. Do not commit adultery. Do not commit idolatry. Kaya makikita natin dito, the sting of death is sin. Yun ang nagpapalakas sa kanya. Yun ang acid sa belly o sa tinatawag na hell and destruction ni Satan, na siya ang ginawang ruler ng Diyos para yung Satan na to na aayaw sa Diyos ay gagapang siya sa lahat ng kontinente ng sanlibutan at lahat ng hindi kikilala kay Kristo ay nilulunok niya ng buo. Sabi, wala siyang tinatawag na kasawaan, hindi nagsasawa sa paglunok ng mga taong namamatay at napapahamak doon sa belly ng old serpent, which is hell and Hades and destruction. Kaya dito makikita natin dito, at the last trumpet call of God, this ancient death will be swallowed up in victory by all believers of Jesus. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 hanggang 55, ang sabi ay, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Sabi ng binasa natin sa verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. What law? Kaya nga, back to the book of Genesis tayo, sa chapter 2 verse 16, na sinabi ng Diyos na, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Sabi sa verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you surely die. God spoke and warn us about death. Even Adam and Eve, God warned them about death. Wala pang kamatayan ng tao. Tandaan ninyo, nung panahon na yon, nung time na yon, that was the true doctrine, the first ever doctrine of God. It's not a myth. It's not a myth. Hindi ito myth o legend. It was the first commandments o doctrine ng Diyos that there is hell. And this hell ay walang kabusugan, kinakain niya, nilulunok niya ang dust, which is man. He keeps on biting and eating and swallowing dust. You will eat dust. Ang sabi ng Diyos doon sa kay Satan, kay Lucifer, you will eat dust.
hanggang sa nabubuhay ka, hanggang sa nag-i-exist ka, you will swallow dust. And sinning dust will came from the dust of the earth. Humans. But the Bible says na God came into the world to rescue us from the belly of death, from the belly of Satan. Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to die on the cross. And verse 5, to redeem those who were under the law, which is the law of death, that we might receive the adoption as sons, which is the everlasting life. Mga kapatid, etong meaning ng Christmas. Makikita natin yung Pasko. Lumitaw doon sa Book of Genesis chapter 3, nang sinabi ng Diyos na the seed of the woman. Ito ang magbubukas ng tinatawag na pintuan ng kalangitan sa atin. At siya ang wawasak ng tinatawag na kapangyarihan ng death. At siya magwawakas sa sting of death, which is the law. Yung law na yun na sinabi niya nung una na thou shall not. At sa law ni Moses na thou shall not also. At ang Panginoong Kristo ang sabi, yung new commandment ng Panginoon ay ano? Love God and love your neighbors as yourself. Mga kapatid, ito ang meaning ng tinatawag na first ever Christmas day. After the fall of man, God promised a Savior. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. And when that time has fully come, sabi, and when the fullness of the time had come, eto na yon sa panahon natin. Yung Christmas Day, yung pagbaba ng Savior, doon sa Bethlehem, between 5 BC hanggang 4 BC, ay bumaba siya doon. At siya ay binalot sa isang lampin. At after 30 more years, 33 and a half years old, ang Panginoong Kristo ay naging tinatawag na sacrificial lamb para tayo ay magkaroon ng tinatawag na adoption as sons, as children of God. Ito ang tunay na Christmas, mga kapatid. Hindi ang mga binabalot ninyong regalo. Hindi ang mga pinapangarap ninyong mga regalo na matatanggap, kundi itong regalo na ito ay hindi ito regalong na ibabalot at nasisira kapag nabuksan nyo na at nagamit na ninyo. Kundi ang regalong ito, ang regalang ng Diyos sa atin, the adoption as sons, as children of God, so that we can have eternal life with the Lord. Muli si Brother Joe, ito ng kareho ko'y pananampalataya at katotohanan. Maraming po salamat. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say Amen. Merry Christmas and Happy New Year. God bless po sa inyong lahat.